Huwag maging pasikat at mayabang lalo na't hindi mo naman kayang pangalanan. Ito ang tila matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos tila nasupalpal at harapang pinitik ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Marcoleta ang senador na si Erwin Tulfo sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal at maanumalyang mga flood control na hanggang ngayon ay isa sa nagpapahirap sa maraming Pilipino at sa bansang Pilipinas. Tapos di umanong nagpabida-bida sa kanyang speech kaugnay sa kontrobersyal na flood control project ng bansa. Senator Erwin Tulfo tila hindi na nakaligtas sa kamay na bakal ni Senator Rodante Marcoleta matapos pasimple nitong sinupalpal sa harap ng Senate hearing at tila nasampal ng katotohanan si Erwin Tulfo matapos nitong tila magpasikat na naman sa Senado at sinabi pang pangalanan ang mga sangkot sa di umano'y kontrobersyal na flood control na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino, lalong-lalo na sa Luzon, na ayon pa sa kanya, pangalanan na ang dapat pangalanan. Matapos ang tila matapang na pahayag na ito na Erwin Tulfo ay hindi na nakapagpigil ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Rodante Marcoleta na harapang pinitik agad mismo sa hearing si Erwin Tulfo sa mga pinagsasabi nito na pangalanan na ang dapat pangalanan. Buwelta pa at pasimpleng pitik ni Senator Rodante Marcoleta kay Erwin Tulfo. Di pangalanan mo na ayon sa ilan nating mga kababayan. Para bagang ang ibig sabihin daw ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, ay ang dami mo namang satsat. Di pangalanan mo na. Narito ang full video kung saan paano pasimpleng nasunog sa harap ng isinagawang pagdinig si Senator Erwin Tulfo sa usaping flood control ng bansa. Narito't panuuri ng full video. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. Let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilang kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company
Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and si clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but dun pong mga flood control projects, dapat, sa lalong madaling panahon, dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga-Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag pinaghati-hatian, patsi-patsi po talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator J.B. I forgot the tradition. I'm sorry, I am a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader, Joel Villanueva. Thank you to our principal, and siguro with that, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen? Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost
more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chair. Pero wala ko silang Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. nagpondo po ako ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman. At nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito, if we can play it. Just few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone. At binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho
anli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement. But I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Marami yan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. Ano ng motion si Senator Bato na... So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President pro tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari. Papuntahin ho yung may-ari at saka presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation, yung makakasagot din sa atin, to be practical. So I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na may nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal na ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha.
At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026 hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!